Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang hiling ni Shakur Stevenson, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maitatanggi na dahil sa napanood nating sagupaan kahapon sa pagitan ni Shakur Stevenson at Teofimo Lopez, ay walang duda na pinatunayan talaga ni Stevenson sa lahat ng tao na napakalayo ng level sa kanya ni Lopez. Hindi lang niya po kasi ito basta pinaglaruan lang, at bagkus pinagmukha niya lang talaga itong isang pangkaraniwang fighter na para bang hindi kampyon at tumalo ng mga bigating fighters kagaya kila Vasily Lomachenko at Josh Taylor. At dahil po sa performance na ipinamalas ni Stevenson, kaya lakas loob na nitong sinabi pagkatapos ng laban na alam niya daw sa kanyang sarili na siya na talaga ngayon ang pinakamagaling na boksingero sa buong mundo. Sa katunayan nga po ay halos hindi man lang ito nakaramdam ng pagod sa ginawa niyang pagdurog kay Lopez. Kasi pagkatapos ng laban ay imbis na magpahinga ito, ay nagparty pa ito at naglaro ng table tennis kasama ang kanyang matalik na kaibigan at kuya-kuyahan na si Terence Crawford. Pero ang agaw eksena po ay nang sumabat sa post-fight interview ni Stevenson, ang British boxing superstar na si Conor Benn, para hamunin si Stevenson na silang dalawa na ang sunod na magtuos. Bagay naman na agad pinalaga ni Stevenson at hiniling agad nito sa promoter ni Benn na si Eddie Hearn na ayusin na ang mga papeles at kontrata upang sila ng dalawa ang sunod na maglaban. Pero alam po nating lahat na sa mas mabigat na dibisyon lumalaban itong si Conor Benn, kung saan sa 157-pound catchweight fight ginanap ang unang laban nito kontra kay Chris Eubank Jr. Dahilan kung bakit napiga ng gusto si Eubank. At dahil po dyan, kaya naman ang kondisyon ngayon ni Stevenson bago sila magtuos ni Benn, ay humihingi ito ng partida na magkaroon ng rehydration clause si Benn sa laban nila upang kontrolado umano ang timbang nito at maging patas ang kanilang sagupaan. Paliwanag ni Stevenson na kung humingi daw ng partida at rehydration clause si Benn kay Chris Eubank para mangyari ang bakbakan ng dalawa, ay dapat may karapatan din umano siyang gawin kay Benn ang ginawa nito kay Eubank. At yun ay ang pababain ng timbang si Benn at bawal magpabigat ng husto sa gabi ng kanilang sagupaan. Bagay na hindi naman nagustuhan ng mga fans kasi kung mapipiga lang naman daw si Conor Benn, ay mas lalo lang umano itong mawawalan ng pag-asang manalo kay Stevenson. Kumbinsido rin po kasi ang karamihan na kahit magpabigat pa ng husto si Benn, ay hindi pa rin daw ito mananalo kay Stevenson. Habang sa kalagitnaan naman ang sagupaan sa pagitan ni Bruce Carrington at Carlos Castro sa undercard kahapon, ay agaw pansin din ang dirian na nangyari sa pagitan ni Conor Benn at current WBA welterweight champion Rolando Romero. Bukod po kasi kay Stevenson, ay hinahamon din ni Benn si Romero, kaya medyo naeepala na ang mga fans kay Benn. Masyado daw kasi itong gutom sa atensyon at nagbibida-bidahan kahit hindi naman siya ang tunay na bida sa sitwasyon. Kung makaasta daw kasi itong si Benn, ay akala mo talaga may napatunayan na. Wala rin naman umano itong pinagkaiba kay Ryan Garcia at Edgar Berlanga. Ito daw kasi yung mga fighters na may pangalan at karisma sa mga tao. Pero ang masaklap na katotohanan umano ay hindi pa ang mga ito nagiging world champion. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng